Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang oras, 6 na minuto, makalipas ang alas 10. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo sa ating live streaming via Facebook sa RP1 page po natin. At napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. Napapanood din po tayo sa FB page ng RP World Service.
Well, ngayong araw medyo lighter side muna tayo ng buhay-buhay. Unang araw ngayon ng Pebrero, sabi nga nila yung buwan ng mga puso, buwan ng pag-ibig o buwan ng pagmamahalan o love month. Pero syempre iba-iba naman po yung klase, di ba, ng pagmamahal o pag-ibig. Meron yung madalas na konotasyon natin, yung girl and boy, relationship. Tapos, pero syempre meron din naman tayo na tinatawag, no, na pag-ibig. Di ba maraming klase na pag-ibig eh. Pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa kapaligiran, pag-ibig sa kapwa, at syempre yung pag-ibig sa Diyos. Pero pag ganitong panahon kasi nakasanayan na natin, no, na maraming offer, no, para sa mga gustong mag-celebrate ng buwan ng mga puso. At isa po dun sa mga nakikita natin na maraming offer ngayon, yung mga dinner date na merong kasamang mga concert o yung mga kantahan. At dahil po dyan, sa mga offer na yan, meron po tayo makakasama ngayong umaga. Isang magaling na singer, syempre, no, sa kanyang henerasyon. At pag-uusapan natin yung tungkol sa kanyang mga experience, lalo na dito sa mga ganitong klase ng event, di ba? Na madalas na naiimbitahan din siya. At sa mga ganitong okasyon, syempre kasama na rin dyan, no, yung mga success and challenges, no? As pagiging isang singer-performer. So ngayong umaga po, ayan, ipapakilala natin ang ating guest para sa umagang ito, ang matalino, maganda, napakagaling na performer at isang Catholic Mass Media Award o CMMA awardee. Walang iba kundi si Miss Joselle Feliciano. Yehey! Palakpakan! Sandali, ulit. Miss Joselle. Oo. Okay. Good morning. I'm so happy to be here. Salamat po. Ayun. Okay, parang nauhuli yung palakpak mo, Rolly. Anyway, Joselle, nabanggit natin kanina, no, na isa ka doon sa mga singer, mga performer na madalas na iimbitahan sa mga ganitong event, 'di ba? So, ano ba yung pakiramdam, no, pagka nagpe-perform ka doon sa mga ganyan, ng mga invitation sa'yo? Sobrang honored po to be invited. Siyempre, special day po nila yon, lalo na yung mga kasal, mga anniversaries, even corporate events. It's something that's really, parang i-feel ko within the family siya. Pero the fact that they invite you and give you the trust na mag-share ng music at kumanta at pinagkatiwalaan ka to give that kind of entertainment, no? Sobrang nakaka-bless po yun for me. Lalo na siguro pag nakikita mo talagang tuwan-tuwa yung mga tao sa'yo, no? Yes. Okay. Totoo. Pero bago pa natin napuntahan yung iba pang mga performance, yung mga iba pang mga invitations kay Miss Joselle, ipapakilala muna natin siya, no? Siyempre si Miss Joselle po ay vocal artist at performer, no, ng CBN Asia Incorporated Reverb Worship PH yan. Mamaya ipapaliwanag niya sa atin yan. At isang magaling na jazz singer para sa mga private events, no? Katulad ng binanggit natin at saka sa mga corporate functions. At sabi natin kanina, CMMA awardee, di ba? Doon sa kanyang wala nang hahanapin pa. Nakatanggap po ito ng special citation for Best Inspirational Song noong sa CMMA, no? Anong year yon? 2020? 2024. 2024. Last year nga lang, ano? Yes. Okay, ayan, oo. Anyway, so ayan. Una-una nating tatanungin, ano ba yung Reverb, CBN Asia Incorporated Reverb Worship PH? Well, Reverb Worship is the music arm of CBN Asia. If familiar po kayo, ang flagship show ng CBN Asia is the 700 Club. But most recently, we have a new ministry, which is called Reverb Worship. And what we do is we produce and we promote songs that inspire and transform lives, and most of all, talk about the love of the Lord. Okay, so yung wala nang hahanapin pa sa Reverb Worship PH ito. Yes, okay. Distributed under sa Reverb. Reverb Worship. Bukod dun sa wala nang hahanapin pa, ano pa yung mga na-produce at na-compose
mo, Josel? Well, yung Wala Nang Hahanapin Pa is my first original composition. Okay. Pero before that po, nakapag-release na rin po ako on the River Worship ng 2 other songs. The first one is Love and Light back in 2021, which also got a CMMA special citation for the music video. Ay, so hindi pala isa lang. Dalawa na pala. Praise God. Yes po, dalawa. Okay. And then another one is a Christmas song na nirecord po namin ni Jex De Castro. I think that was back in 2022. Yeah, 2022. Yun po, Sa'yo Lang ang title. Sa'yo lang, yung title naman. So, paano ka gumagawa ng mga kanta, Josel? May kailangan bang may muse, may inspiration? Saan mo kinukuha yung mga inspirasyon? Minsan po yung ideas, they just come to me. Kunwari merong akong narinig na linya na parang it sounds poetic, ganyan. Or madalas meron lang akong gustong i-express talaga, personally. And then I would draw on that and sit with it. Kung ano po yung i-breathe ni Lord na music at lyrics doon sa idea na yun. Okay. So talagang pag may... Ano daw una? Yung tunog? Yung music o lyrics? Depende po sa songwriter eh. Pero as for me, usually sabay ko pong tinatrabaho. So magkasabay na siya pag ginagawa mo? Parang alternate, ganyan. Kasi I have to make sure na pumapasok yung syllables ng lyrics dun sa melody na nai-imagine ko na bagay doon. So parang, siya, back and forth, checking if it fits together. Okay. So speaking of yung paggawa ng ng musika o yung music mo, medyo jazz singer, parang doon ka nakalinya jazz and blues. Kasi dito, 'di ba, parang hindi siya popular, katulad ng mga pop songs, ganyan. O paano tinatanggap ito ng iyong audience at saka bakit napunta ka sa ganitong genre? Right. Ako po kasi ay medyo old soul po. Oo nga, tingin ko nga. Oo, parang old soul nga. Oo. Opo. So, kahit nung teenager pa ako, nanonood ako ng mga movies from the 1940s and the 1950s. Oh, talaga? Yung mga black and white, ganyan. Talaga? Yes. Without knowing na yung mga kanta doon ay jazz pala. Uh-huh. Yun na pala yung mga jazz standards. Uh-huh. So, my world opened to jazz nung, I think that was 2012, 2013, when I met my mentor, Teacher Moy Ortiz. And, ng The Company, no? Ng The Company, yes. And he opened up my world to jazz. Kasi apparently, parang bagay din sa boses ko. Ganyan. So, he suggested records that I listened to. Really encouraged me to pursue it. And yun, dun ko na-discover na gustong-gusto ko yung tunog ng jazz. Talaga? Kasi bukod sa medyo hindi masyadong na-appreciate, di ba, ng mga karamihan yung jazz, di ba parang medyo mahirap kantahin ng jazz, di ba? Which makes it fun. So, ibig sabihin, mas mahirap, mas masaya? Parang ganon? Mas challenging, mas masaya? Marami pong room to play. Parang yun yung thinking ko doon eh. Kasi dahil standards, di ba, parang ang dami ng singers na nag-record nitong mga songs nito, iba-ibang versions. Now, the challenge is, how do I make it my own? So, dun po parang na-excite yung heart ko. Oo. Kasi medyo, ang jazz, pag ganon, di ba? Pati ang blues, di ba? Maraming ganon. Kasi dito sa atin, medyo hindi ganon kasikat, yung mga jazz, blues, classical, di ba? Medyo mahirap ma-appreciate, di ba? Anyway, so, yun, napunta ka sa ganong genre sa jazz. Paano ba nagsimula ang career ng isang Miss Josel Feliciano? Singing career, I mean. Sa singing career, oo. Yes. Kasi nabasa ko, graduate ng economics, tapos biglang napunta sa music. So, paano naging ganon? Opo. So, yun nga, I graduated management economics. So, I never really imagined na I would be singing professionally. Usually po, ang track na expectation sa track if you graduate from management economics is business or sa bangko or finance. But by the Lord's orchestration, I found myself after graduating na kumakanta in lounges, in private events, ganyan, because
Nung 2013, if I remember correctly, I joined this competition. It's called Sing at Ning at the Manila Peninsula. They were looking for a lounge singer. Tapos ako naman po, hindi naman po ako palasali sa singing competitions. Pero parang may nag-click lang sa akin na, lounge jazz. Yun nagsistart pa lang ako na makahilig sa jazz eh. So I tried it and, by God's grace, I won. And from then on po, nag-open yung doors na iniimbita na ako na, pwede ka bang rumilyebo muna dito sa singer, ganyan-ganyan. Tapos by word of mouth, I was having gigs since then, 2013, until now, praise God. Okay. So bukod sa vocal artist at performer ka ng CBN Asia, Reverb Worship PH, kumakanta ka rin on the side? Yes. Yes po. Sa mga ganyan, sa mga event. For many years now. Doon po actually, yung nauna po yun before Reverb Worship. Okay. So nandyan pa rin. Yes. Nandyan pa rin siya. Open for bookings. Mamaya mag-iimbita tayo. Sinabihan ko na nga si Sir Kiko, ako na ang manager. And then anyway, so yun, nagsimula sa pagsali sa Sing at Ning hanggang sa dumating ka na naiwan mo na, hindi mo na na-practice yung iyong course, yung kurso mo. Medyo. Oo, yung sa economics, no? So talagang, sa tingin mo hanggang kailan ka dito, sa tingin mo talagang forever, ito na talaga yung pinili mo na path? I think this is where I'm called. I think yun po talaga yung binigay sa akin na gift. When I hear people tell me na naliligayahan sila na marinig yung pagkanta ko, that really affirms the calling na the Lord gave me. So, as much as I can, habang kaya ng katawan ko, I will sing. I will sing for people. I will sing for Him. Okay. So, syempre sinasabi nila kumbaga mas greener, 'di ba? Greener pasture kung nandito ka dun sa talagang mo, 'di ba? Sa talagang kurso mo as compared, 'di ba, sa mga ganito. So, pag mga ganyan na may mga sinasabi sa iyo, ano usually yung sinasagot mo? The Lord provides. Pero also ano po 'yan, medyo practical yung approach ko diyan kasi 'di ba, meron pong concept ng struggling artist ganyan. What I like to tell younger artists, younger singers is that yes, merong syempre may value dun sa pursue your dream no matter what, give it your all, ganyan. And naniniwala ako dun, but also we have to consider yung practicalities of making sure that you're safe, you're secure, your needs are taken care of. Kasi kapag hindi yun okay, nawawala po yung joy dun sa pagkanta. Yes, oo. Because there was a season na I tried na, what if full-time ko yung pagkanta ko? Then I started thinking about yung mga kota, alam mo yun. Ilang gig kaya yung kailangan kong kantahin para mabuhay ako. Yun naman ang reality, di ba? Totoo po. So nababawasan yung joy. At least for me, I mean, I'm sure there are people who can take that cost. No? Pero personally, I like to have that balance na meron akong financial security while doing the thing that I love. And that makes my life richer. Tama naman, no? So at least balance, 'di ba? Yung path. Anyway, dun sa may na yan, dun sa pagbabalanse na yan, bukod doon sa nagiging challenge sa financial, meron pa bang iba mga challenges na nadaanan ka? Papunta rito sa career mo na ito? Well, there's a lot of rejection also. I mean, I think naman with the creative work, any creative work, show business, 'di ba? Syempre there are certain standards na the world will impress upon you. Na parang you might not be good enough, you might not be pretty enough, ganyan. So, kailangan mong labanan yung mga ganong klaseng judgments and really find your security para makapagpatuloy ka. So, bukod dun sa financial, kailangan din yung mga ganon. So, ito yung mga challenges na dumadating sa'yo, sa iyong career. Okay. Pero, siyempre, sa kabila ng mga challenges na yan, meron din naman katapat ng mga success, di ba? Bukod dun sa pag-uumpisa mo na naging successful ka after manalo sa Sing at Ning, di ba? So, eto, may mga awards ka. So, bukod dun sa mga CMMA awards na yan, ano pa yung mga, sa tingin mo,
ay masasabi mong success sa iyong career? Nakakatuwa kasi hindi ko nga po inimagine na I would be able to do all of this. And just last year, I got to sing in Araneta. Oh, Yes. talaga? Ano yun? Hindi ko ever na-imagine. Talaga? Anong event? 30th anniversary of CBN Asia. It's beyond measure. Oh. The anniversary concert. Got to share the stage with Gary Valenciano. Wow. Morissette, Uh-huh. Donnie Pangilinan, and all of these wonderful artists. Oo. And of course, our very own Reverb Worship artists. So, anong feeling mo nung nandun ka? Nakakakaba. Well, of course, kasi Araneta. Oo, at saka yung mga kasama mo. Opo. Pero pag nandun ka na po sa stage, mawawala na kasi makikita mo na no one's really focusing on you. Nakakatanggal yun ng pressure. Kasi pag inisip mo na, oh my gosh, baka feeling nila sintonado ako or whatever ganyan. Pero nung na-experience ko po worshiping with all of these artists and seeing that their hearts are all focused on the Lord, that takes a lot of the pressure off. Kasi hindi ako yung bida dito. And then I can be free to just sing. Okay. So ano naman yung pakiramdam mo nung tinatanggap mo yung iyong award naman sa CMMA? Twice na pala yun, hindi lang pala once yun, twice. Praise God. Opo, thank you so much sa Catholic Mass Media Awards for the recognition. Hindi ko rin po na-imagine, especially for the very first original composition that I released. Nakakatuwa lang po to be affirmed in my calling and to see na may kalalagyan pala yung works of my hands. And it encourages me to produce more in the future. Ayun. So ngayon may mga iniisip ka na ba na may mga ipoproduce, may kino-compose ka na ba ngayon para sa next CMMA? Oo, malapit na naman ulit ang CMMA, di ba? We'll see. Marami po akong mga ideas. But we will see kung ano po ma-release. Pero meron na nasa isip ngayon. Yes. Ayun. Okay. Mamaya, pero sige, tatanong na natin, yung sa tingin mo, yung mga compositions ng Reverb, o yung composition mo mismo, ano sa tingin mo ang maitutulong nito? Yung mga mismong composition mo, kasi di ba, ngayon parang hindi na masyadong napopromote din yung Filipino music, di ba? Hindi katulad ng mga 70s, ng mga 80s, parating meron, di ba, na OPM, na naririnig ang mga tao. Kaya medyo, yun yung parang ano ba yon, heydays ng OPM, di ba? At saka yung mga original composition. So sa tingin mo, yung iyong mga compositions, ano maitutulong nito? Well, ngayon po, actually, ang dami pong mga bata na nagre-release ng new songs. It's so encouraging. But I think with what we do sa Reverb Worship, we try to not only release music that will entertain, but also really encourage people. Kasi ngayon, ang daming songs, ang daming music na lumalabas, pero hindi lahat ng messages are necessarily uplifting. And what we try to do sa Reverb Worship is really point people towards the fact that they are loved, and there is hope, and there is a future for each of them. And so yun po yung if we're able to do that, that's one of the greatest achievements that we could do. So sa tingin mo, may malaking effect din ito, may malaking influence sa mga makikinig nito. Yung wala nang hahanapin pa, ano ba yung tema niya? Ano ba saan ba papunta yung tema nun? Right. Yung wala nang hahanapin pa is really about gratitude and contentment. I was writing that song. Nasa beach po kami noon. We were shooting a TV movie. And I was just so amazed by yung ganda ng beach, ng everything around me, and how wala na akong kailangan. Parang everything that I need, the Lord has provided already. And gusto ko lang din na iparating yon na lahat ng mga magagandang bagay that we enjoy, whether that's, sights, the food that we eat, the music that we hear, the love of the people around us, all of those are
expressions ng pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Mm-hmm. And sometimes we take it for granted. Mm-hmm. But it's nice to just really sit still, stop, and appreciate. Okay. Maganda yung mga songs, ano. Yun nga lang, alam naman natin na paano natin na i-connect ito sa mga, kasi 'di ba sa mga religious event, okay, 'di ba, yung mga ganon. Pero paano pag hindi religious yung, halimbawa yung isang event na pupuntahan mo, paano mo na i-connect yon? Sa tingin ko naman po, yung pag-appreciate ng mga magagandang bagay is something that's universal to everybody. Whether you have a close relationship with the Lord or not. All I try to do is point people towards Him. Pero at the end of the day, it's really their experience of beautiful things. So I don't think it's necessarily an issue, diba? Kung religious or not ang isang event. I just, sing what is in my heart, the song that I have, and I just let people do with it what or interpret it the way that is personal to them. Oo nga naman, ano? Kasi may mga tao na pag medyo religious, parang gano'n, 'di ba? Parang stop na agad. So at least dun sa yung side, no? It's up to them. Oo. Okay. So mamaya ay hopefully ay mabigyan tayo ng sample, no, ni Miss Joselle nung kanyang pinanalo, 'di ba, sa CMMA. Ano lang natin yung kanyang -1, 'di ba? Pero bago 'yon, may mga ano dito Asan na ba? Asan na ba yung mga comment dito? Ayun. Okay, sige, mamaya na natin babanggitin yung mga comment na yan. Pero bago 'yon, magpapatuloy pa rin po yung ating pakikipag-usap kay Miss Joselle Feliciano pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay iniraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng Bayan.
Election Quick Facts. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan. Balik tayo sa ating programang Usap-Usapan. Meron na po tayong 35 minuto makalipas ang 10:00. Ayan, natatawa na lang kami ni Miss Joselle dito. Parang ayaw kaming pakantahin, Julian. Bakit nawalan kami ng mga ano? Anyway, tuloy po tayo at second half po ng ating programa. Kasama pa rin natin si Miss Joselle Feliciano, vocal artist and performer, CBN Asia Incorporated, Reverb, Worship, PH. Ayan. Okay, welcome back. Thank you. Ayun, okay. Kanina, Miss Joselle, nabanggit natin yung tungkol sa CMMA, no? Yung kinanta mo na wala nang hahanapin pa. Okay lang ba makahingi kami ng sample ng wala nang hahanapin pa para doon sa mga nakikinig din sa atin. Pero bago yon, may mga ano dito may mga tawag dito request. Ang sabi ni Sir Iko Gonzales, hindi naman mas, pero sabi niya, favorite niya daw ang Love and Light. Good morning daw, Miss Joselle Feliciano. Ayan. Hi, Sir Iko. Okay. Si Nikki John, sabi niya, Joselle rocks. Thank you. Yuki Balbin, we receive it warmly po. Ayan. May yung Love and Light, yun yung nauna mo, di ba? Yes. Oo. So ito yung second na nagkaroon ng award, special citation from CMMA. Yes, okay. So ready ka na ba, Joselle? Yes, I think so. Kahit 10:00 ng umaga. Oo, kaya ba? Kaya, Nakapag, let's go. ano na ba? Anyway, sige. So, ready na ba yung -1? Okay, sige. So, ayan, mga kaibigan, narito po si Miss Joselle Feliciano sa kanyang awitin, Wala Nang Hahanapin Pa. Sa mangha
mahal mo. Ano? More pa ba? More? Oh, more pa daw, sabi doon sa kabilang sa mga tech natin doon. Nagustuhan mo ba, Rolly? Ayun, tamo, naka-thumbs up lahat sila doon. Ang ganda. Parang, alam mo, sa ganitong oras, medyo mahirap kumanta, di ba, Miss Joselle? Pero bakit parang walang ka-effort? Parang parang natural lang. Parang yung mga boses lang natin, di ba, Rolly? No, parang yung mga boses saka ni Julian. Sabi daw ni Sir Rolly, ano yon? Bagay na bagay daw pag nag-a-unwind. Wow. Bagay na bagay daw pag nag-a-unwind. Gusto mo, Rolly, akong kumanta sa'yo? Okay. Let's go, Miss Ben. Next ka na po. Hindi. Kasi sabi dito, dun sa mga natin dito, sabi ni F, natatandaan mo, yung kanina dito, yung nag-news sa atin. Nakinig. Sabi ni F kanina, yung ating newscaster dito, go, Miss Joselle. Ang ganda ng boses. Hawaan nyo naman po kami ng ganyang kagandang boses. Thank you. Mamaya, F, punta ka rito ng maaga-aga. Makipag-duet tayo kay Miss Joselle. Kaya mo? Let's go. Halika na dito, F. Pumunta ka raw dito. Anyway, hindi talaga. Walang ka-effort. So, paano yon? May nagre-request ng Love and Light. Kaya mo ba? I mean, wala kang dalang -1, di ba? Ng Love and Light. Wala po. Hindi kapela. May nagre-request? May nagre-request. Gusto daw niya ay Love and Light. Favorite niya daw yung Love and Light. Wow. We can do the chorus. Chorus lang daw. If we have time. Okay, sige, isa pang song. Tapos, naku, talagang pinag-concert. Pinag-concert ng a cappella. Oo. Hindi, kung okay lang sa'yo. Kung okay lang yun sa'yo, Joselle. Chorus lang po, maiksi lang. Chorus lang, para mapagbigyan kayo doon sa Love and Light. Ako hindi ko rin alam kasi yung kantang Love and Light Para marinig ko lang din. Opo, sige. Ito po ay lumabas noong 2021. Noong 2021. So, first song with Reverb Worship. Okay. Yeah. Sige. Yung chorus lang daw. Okay. Give them love and light, like the sun shining so bright. It's in you, so don't you hide. You decide. Actually, yun lang siya. May Okay na. Ayun na. Pero okay naman, di ba? Okay pa rin. Yung mga ganitong kanta mo, saan nila pwedeng ano ba yun? Kasi alam mo, Miss Joselle, hindi na ako ngayon, hindi kasi ako techie Kasi di ba lahat ngayon digital na? Medyo pagdating sa mga digitalization, medyo nahuhuli-huli ako dyan. Aba naman, Rolly, may request ka pa? Nabasa mo ba, Miss Joselle? Ano nga ba yung There's a place, yun ba yun? Oy, paano daw yun? Somewhere in Time? Ay, yun ba yun? Iba yun Somewhere in Time? Yung kinanta daw. Mukhang may... Sige. Sige, mamaya ka namin pupuntahan, Rolly. Diyan sa... Medyo matagal na yung Somewhere in... yung kanta sa Somewhere in Time. Gene Seymour and Christopher Reeve. Yun ang pinanood mo siguro nung nagde-date ka. Parang mga 80s pa yata, 70s. Parang hindi mo yata alam yon. Joselle. Napanood ko po yata yung movie, pero hindi ako sure dun sa song. Sa song. Hindi niya alam Oo. Iba na lang. Anyway, dun muna tayo. Saan makikita? Kasi sabi ko nga sa'yo, ang alam ko lang noon, yung mga plaka at saka yung mga CD. Yun lang yung mga naabutan ko. Pero ito kasi iba na yung platform, Yes, it's all available digitally po. So, lahat ng songs ko can be found on Spotify, and Apple Music, YouTube, iTunes, wherever you get your music. And if you visit po yung Reverb Worship platform sa Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok, nandun din po yung other content like music videos ng mga kanta. Ayun. Nandun din po. And you can follow me on Instagram and Facebook at Joselle F. Okay. For more of my music. Okay. So, sa Facebook at Instagram, Joselle F. Yes. At Joselle F. Yes. Ayun. So, nandun lahat po yung kanyang mga songs. Mga covers din po. Okay. Okay. Ano yung, bigyan mo kami ng sample dun sa mga covers? Mga standards po. Ganyan. Okay. Mga tipong,
Ano ba yung mga huli kong kinanta? The Trouble with Hello is Goodbye. Goodbye. Oh, yung mga 70s pa yun, ha? All the Things You Are. All the Things You Are. Baka mga ano pa yun. Oo. So, madalas po meron akong short covers sa Instagram and Facebook, and then longer covers sa YouTube. Josel Feliciano. Oh. So, ilang taong ka nung natuto kang kumanta, Josel? 7 po yata. Paano mo nalaman na, na okay yung voice mo, okay kang kumanta, ganyan, or mahilig kang kumanta nung ganong taong ka lang? Meron po yata akong parang pinabili sa parents ko na Disney Princess soundtrack, parang 2 CD set, ganyan. Tapos, syempre, after much crying and begging, binili nila. Tapos, pinapatugtog namin sa kotse, na-realize nila na nasasabayan ko yung mga kanta. So, parang meron akong tenga for it. Tapos, in-enroll na po nila ako sa mga summer classes. Okay. So, bukod sa pagkanta, mga musical instrument? Hindi po masyado. Very basic ukulele, just to help me find chords, ganyan. Pero hindi po ako confident performing. Nag-ukulele. Yes. Okay. Mga guitar, ganyan. I tried. Dati po nag-piano lesson ako, pero hindi ko na ituloy. Okay. Oo, sige. So, yung Love and nasabi na natin yung Love and Light, So, bukod doon sa Love and Light, wala nang hahanapin pa. Ano pa yung mga original compositions mo? Well, yung Love and Light po, hindi ko po composition yun. I interpreted the song. Okay. But I also have, if you look at Spotify, meron din pong Valentine's song there that I interpreted for Miss Riza Caniza. It's called A Happy Valentine. Ayan. Yan pala yung isa. Kaya ba yan? A cappella? Yes. I'll do the chorus Okay. for you. Feb 1 na. So, Happy Valentine. Sige, ito para sa mga nagsi-celebrate ng kanilang Valentines. Ngayong February, di ba? Ngayong Love Month. O sige, pakinggan natin si Miss Josel ulit. You are the one I love. You own this heart of mine. I promise that you'll have my love until the end of time. Let's celebrate this special day with candlelight and wine, and listen to me wishing you a happy Valentine. Wow. Paano ba yan? Nag-aral ka ng music? Kasi parang, alam mo yon yung kumakanta, parang pag kumanta, malinis na malinis. Alam mo yung boses na malinis pag kumakanta, yung mga like, yung kila Lea Salonga, di ba pag kumakanta sila, parang malinis na malinis yung tono, di ba? Yung bigkas, yung mga, napag-aaralan ba yon? Yes po, I think so. Yes. So pinag-aralan mo, may technique talaga. Nag-voice lessons po ako nung bata po ako. So yun yung tinuro sa'yo nung pinasok ka sa voice lesson. Opo. Pero kanya-kanya rin po kasing artistic choice on how you want to express. Sometimes, there are certain artists na mas gusto nila na mas mas raspy, ganyan. So depende po sa parang gusto niyong sound, personal sound. Pero ito po yung kinasanayan. Oo nga, So, talagang parang pag pinakinggan mo, hindi, ako kasi pag nakikinig ako, parang medyo yung iba, kumakanta, maganda yung boses. Pero parang hindi siya hindi ko alam yung doon, yung term Baka alam mo, Josel, yung term na parang hindi malinis, parang ganon. Ano ba yon? Anyway, nakakatuwa naman. Anyway, so ngayon bang mga panahon na to, may mga inaasahan ka ba na mga invitation sa mga ganyan, mga Valentine show, concert, ganyan? Open pa po ang Feb 14. Open pa daw yung Feb. Rolly, baka gusto mong baka naman po, baka gusto mong kayo dyan. Baka gusto mong kumanta si Miss Josel sa yung date sa Valentine's Day.
Ha? Actually, I perform for private events, as in tipong mga anniversary, tas dalawa lang sila, ganyan. Oo, yung mga ganon, di ba? Oo, ano na ako ng ganon, nakakita na ako ng ganon eh. May ano pa nga, violin at saka kanta eh. So, pwede yon, di ba? Kung gusto nyo very private, yung inyong celebration. Okay, so anyway, bago tayo, parang ang bilis ng oras, no? Miss Joselle. Pero sige, bago tayo magpaalam, sino yung mga gusto mong pasalamatan hanggang mula doon sa pag-uumpisa mo hanggang ngayon, sa naging career mo, Joselle? Talagang simula sa pag-uumpisa. Hindi pa tayo matapos. Ay, kakanta ka pa nung ano yung kakantahin ni yung Just the way you look tonight. Yes, together, right? Oo, nadinig ko na, parang nakanta mo yun eh. Baka po. Oo. Lagi po nire-request yan. Oo, di ba? Lalo na pag mga Valentines. Oo, okay. Tama. O sige, so bago natin magpasabog ng gano'n, baka sumabog ang mga microphone. Oo. Sige, so sino yung mga gusto mong pasalamatan? Yes, of course, thank you to my parents for supporting po, no? Kasi hindi naman po ako may-enable na kumanta kung hindi po nila ako binigyan ng opportunity to study and to, spend my time learning the craft, ganyan. Thank you to my mentors, nabanggit ko kanina sina Teacher Moy Ortiz. Thank you to my bosses, sina Sir Iko, Sir John. Hello kina Ivy, Ate Liza, mga River Worship family. Pati po ang ating digital media team sa River Worship. It's such a blessing to work with all of them. I'd like to thank my church family as well, and our actual blood relatives, everyone, all of my family and friends who continue to encourage me and sow prayers into me and my career. Maraming salamat po for always believing in me. Thank you, Lord, for all of this. Ayun. Meron daw gustong sa Reverb. Tumatanggap pa daw ba? Actually, gusto mag-apply. Actually po, if meron po silang original compositions, we're always open to listening to new demos. Ganyan. So, punta lang po sila sa riverworshipph.com. There's a tab there for songwriters. Pwede po sila mag-send ng demo. Okay. And, we can collaborate. Ayun, okay. So, punta lang kayo sa riverworshipph.com. Ayan. Tapos, magpadala lang ng demo and lyrics. Okay. Yes. At pag nagustuhan, we will talk. Mag-uusap. Opo, marami pong artists ang River Worship. Okay. O sige. So ito talaga yung pinaka-last. Ito kasi sa pampasabog ito. Pampasabog. O sige. Kasi itong kanta na to, yung The Way You Look Tonight, parang narinig ko na nakinanta mo di ba? Kay Frank Sinatra. So, kakantahin mo, pero makikijoin lang ako pag kaya ko. Pero pag hindi ko kaya, hindi ako makikijoin. Hala! Join no matter what. Oo, kasi ito yung alam mo naman to mga fans ko dito. Let's go, Miss Ben. Yung mga fans ko dito. Sige. Anyway. Ikaw, F, gusto mo makisali? Kakanta tayo. With Miss Joselle. Halika na, pagkakataon mo na to. Halika na. Halika na. Ang galing-galing mo naman mag-news tapos ayaw mo rito makisali. Anyway, sige. Sige, Miss Joselle, go. Simulan ko tapos sali ka, Miss. Papasok-pasok ako. Baka mamaya mawala ako sa tono. Nakakahiya naman sa mga ito. Okay, sige, game. Okay. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Parang ang taas Baba natin. You're so lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. Love it. Chorus.
With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. You're so lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Yay! Hoy, palakpakan naman namin dyan! Hoy, yung palakpak namin, Rolly, hindi mo binibigay. Ayan. Saya, di ba? Anyway, ang saya ko. Naka-duet ko si Miss Joselle. Likewise, Miss Ven. Anyway, thank you, Miss Joselle. Dun, mensahe mo sa mga gusto na makarating din dun sa narating mo ngayon. Bilang isang singer-performer. Wow. I wish I could say na parang I did all of this, but really it's the Lord's work and I'm so grateful. Sa lahat po ng nangangarap to sing and perform, I think marami kasi nagtatanong, how do I find my voice? Ganyan. I think just do what you enjoy, do what you love. Sabi ko nga kay Miss Ven kanina, I did jazz because I love how it sounds. And you don't have to conform to kung ano yung uso. Just sing what you enjoy and your audience will follow. Kasi yun yung importante. Yung kung sino yung makaka-connect sa ginagawa mo, sila yung aalagaan mo. Yun, oo nga naman. Nako, maraming salamat, Joselle. Nag-enjoy ako, ha? Likewise. Nag-enjoy talaga Thank you ako. po. So maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Rolly Bumatayo, Julian Aliston, Erwin Peñano, sa ating production side kay Miss Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano pala sa ating production. Anyway, maraming salamat din po sa mga naging tagapakinig at tagapanood natin sa ating FB live streaming at sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1. At syempre sa ating naging guest ngayon, si Miss Joselle R. Feliciano, vocal artist and performer, CBN Asia Incorporated, Reverb Worship PH. Maraming salamat po. Antabayanan ng Kalipunan ng mga balita. Sa inyo na isa sa pinakamagaling na singer dito sa PBS, si Mr. F. Gaitos. Ako po si Ven Blones. Magandang umaga. We know you're always on the go.